Katulad ng drive nila papunta sa grocery, ay hindi pa rin sila nagkibuan sa biyahe pa uwi. Nakatitig lang si Noah sa daan. Si Bianca naman ay nakatingin sa labas ng pintana. Noah? Basag niya sa katahimikan. Bakit? Marahang sagot nito. Meron sana akong gustong sabihin. Tumikim muna ang dalaga habang nakatingin pa rin sa labas ng pintana. Kahit na lagi tayo nag-aaway, gusto kong malaman mo na sobra ko na-appreciate ang lahat ng ginagawa ninyo ni Tita Maggie sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ninyo ako tinulungan. Darcy said it. Nasabi rin niya sa wakas ang kanina pa niya gustong sabihin. Baka kasi isang napakalaking kahibangan ang tingin ng lalaki sa kanya. Kaya naisipan niyang ilahad dito ang kanyang saloobin. He was there for her when she needed him most. Hindi ito sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, itinigil nito ang sasakyan sa gilid ng daan at bumaling ito sa kanya at saka ngumiti. Ang unang totoong ngiti nito makalipas ang ilang taon. Tama na yan, Bianca. Baka mamaya, umiyak ka na dyan. Pasaway ka, aniya. Mas lalo ka na. Nagkatawanan sila at napasandal ang dalaga sa upuan niya. Sana palagi nalang ganito. Pero napailing siya sa naisip. Things would not be the same kung hindi sila mag-aaway ni Noah. Napakaboring siguro ng buhay niya kung nagkataon. Noon lang niya nakita na tumigil sila sa harap ng isang barbecue stand. May naisip siyang idea. Kumain kaya tayo ng isaw? Nagulat naman ang binata. Sigurado ka ba? Kumakain ka talaga ng isaw? Bakit naman hindi? Matagal ko nang gusto makatikim yan. Alam mo bang bituka ng manok ang isaw? Matagal na po, Noah. Napailing na lamang ito at muntik nang tumigil ang paghinga niya nang muli itong ngumiti sa kanya. You never fail to surprise me, Bianca. Bumaba sa kotse ang binata. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik din ito na may hawak-hawak na 4 na sticks ng isaw. Parang hindi pa rin makapaniwala na seryoso talaga siya nang kuhanin niya ang isang stick. Hawak ang isang stick ay kumagat siya sa isaw at kinain iyon. Matapos niyang lumunok, nakita niya nakatingin pa rin sa kanya si Noah. Meron ka bang problema? Wala naman. Nakangising sagot nito sa kanya. Ini-off na ni Noah ang laptop niya at sumandal sa computer chair. Pinisil niya ang ilong sa pagitan ng dalawang daliri at huminga ng malalim. Ilang beses na nagpadala ng email ng agency na pinagtatrabahuhan niya. Nagtatanong ang mga ito kung kailan siya pwedeng bumalik sa trabaho. Meron siyang assignment na naghihintay sa kanya sa Thailand. Aminado siyang unti-unti nang bumabalik ang inspirasyon niya para sa mga larawan. Ayaw lang niyang isipin kung bakit bumalik na iyon. Sigurado siya, hindi niya magugustuhang malaman kung gagawin niya iyon. Namimiss na rin niya ang trabaho. Ang pagkuha sa mga tao sa isang larawan. Ngunit hindi siya sigurado kung handa na siyang bumalik. Hindi siya sigurado kung handa na siyang sumabak sa isang mundo kung saan hindi niya kailangang makisali sa buhay. Taga-masid lamang siya at taga-dokumento. In nutshell, iyon ang buhay ng isang photojournalist. Nitong nakaraang mga araw, nagsimula na siya magdalawang isip tungkol sa napiling landas sa buhay. For the first time in his life, natuklasan niyang pwede siyang ihambing sa isang barko na walang akla. Patuloy lamang siya sa paglayag, ngunit hindi naman niya alam kung saan siya patungo. Tumayo si Noah at lumabas sa kwarto niya. Gusto niyang uminom ng tubig bago matulog. Tumingin siya sa kanyang relo na nakasabit sa pader at nakita niya madaling araw na. Patay na ang lahat ng ilaw, ngunit nakita niyang bukas pa rin ang TV. Pinuntahan niya iyon para i-off at natawa siya sa nakita. Nakahilata si Bianca sa sofa habang yakap nito ang remote. Nakapikit ito at mukhang himbing na himbing ang pagtulog. Lagyan ko kaya ng uling ang mukha nito. Natawa ang binata sa naisip. Lumuhod siya sa tabi ng sofa habang patuloy na pinagmamasdan ang mukha ni Bianca. Napaka-inosente na mukha nito. Inosente lang yan kasi tulog. Dagdag ng isip niya. In fairness, inamin niya sa kanyang sarili
na napakaganda nga ng kanyang kababata. Wala na siyang mairereklamo sa mukha nito. Kung hindi lang ito ubod ng suplada, lahat na sana ng hinahanap niya sa babae ay nakaibiyan ka na. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Nagdalawang isip pa nga siya, ngunit hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. It was smoother and softer than he imagined. Napakurap siya at muntik nang tumigil ang puso niya nang biglang umisod ito. Akala niya ay magigising ito at mahuhuli siya. Hinaplos pa naman niya ang pisngi nito. Napabuntong hininga si Noah. Nang mapagtantong, umisod lamang ito dahil ginikinaw ito. Napailing ang binata sa itsura ng dalaga. Muli niyang hinaplos ang pisngi nito bago tumayo. Bumalik na siya sa kanyang silid, ngunit kagad siyang lumabas uli. This time, bitbit na niya ang pinakamamahal na kamera at isang kumot. Nang makabalik siya sa sala, ay inilapag niya ang kamera sa misita. Sunod naman niyang kinumutan ang dalaga. Nang nasiguro niyang hindi na ito giniginaw, ay kinuha niya ang kanyang kamera. Biglang lumiwanag sa sala dahil sa flash mula sa gadget at napangiti siya. Ito na siguro ang pinakamagandang mong kuha. Aniya na parang naririnig siya ng dalaga. Hindi ka kasi mukhang sanggano dito. Napalakak pa ang binata. Hindi niya alam kung bakit, pero lumuhod uli siya sa tabi ng sofa. Alam mo, maganda ka sana. Kaya lang, ang kulit-kulit mo. Gumalaw lamang ulit si Bianca in response. Kung hindi lang sigurado si Noah na tulog talaga ito, ay iisipin niyang narinig nito ang mga sinasabi niya. Para kasing kumokontra ang dalaga. Hindi siya nadismaya dahil sa reaksyon nito. Pumormal ang binata at hininaan ng boses. Pero kahit makulit ka, masaya pa rin ako na nandiyan ka, Bianca. Ewan ko ba, siguro ginamitan mo ako ng spell. Pinagmasdan pa niya ito na parang inaabangan talaga ang sagot nito. Ikaw na siguro ang pinaka-confusing na babaeng nakilala ko. Hindi na ako magtataka kung wala kang katulad sa mundong ito. Dahil kontento na sa mga sinabi niya, ay tumayo na si Noah. Good night, Bianca. Pagbalik niya sa silid, ay kagad siyang humiga sa kama. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, pero aminado siyang hindi siya makakatulog. Bakit naman hindi ka man lang tumawag, ate? Nag-aalala ang tanong ni Beatrice habang kausap sa cellphone ang kapatid. Uminahon ka, Beatrice. Bulong naman ni Bianca. Mula noong naglayas siya sa bahay nila, ay ini-off niya ang cellphone just in case na tumawag si Patrick at bigla siyang atakihin ng guilt niya. Ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob para buksan ito at ipaalam sa kapatid na okay lamang siya. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo, ate. Nagtatampong saad pa nito. Halos pigain ako ni Papa para lang sabihin ko kung nasaan ka. Hindi mo naman kailangan mag-alala ng gusto. I'm okay, Beatrice. Nagtatago ako ngayon sa bahay ni Tita Maggie, di ba? That's good. Magkasama ba kayo ngayon? Hindi nga eh. Wala siya rito. Yung nakakainis niyang anak ang kasama ko. Si Noah. Si Kuya Noah? So, nakita mo na ba ang mga photos niya? Kumunot ang noo ni Bianca. Anong photos? Hindi mo ba alam, ate? Isa siyang award-winning photojournalist. Wika pa ni Beatrice sa kanya. Saang planeta ka pa nanggaling, ate? Hindi naman kasi kami talaga nag-uusap dati. Depensa niya sa kanyang sarili. So, gwapo pa rin ba siya? Halos may imagine na niya na nakangiti ang kanyang kausap. Hindi kaya. Ang pangit-pangit pa rin niya. Pagdidinay naman ang dalaga. Bigla yata siyang nainis sa kanyang kapatid. Ayaw na niyang pag-usapan ang kagwapuhan ni Noah, kaya iniba na lamang niya ang usapan. Beatrice, wag mong sasabihin kay Patrick at lalong-lalo na kay Papa na tumawag ako sa'yo. Okay lang ba? Naku, ate, hindi mo na kailangang sabihin yan. Pagsang-ayon nito. Nagtatype si Bianca ng pangalan ni Noah sa isang search engine sa internet
at hinintay niya ang resulta. Hiniram niya ang laptop nito gamit ang excuse na gusto sana niyang i-check ang email niya. To her surprise, ay pumayag naman ang binata. Hindi niya mapigilang magtaka kung bakit hindi nito sinabi sa kanya na isa pala itong photojournalist. Kung totoo ngang isa itong award-winning photojournalist, then mali pa lang lahat ng iniisip niya tungkol sa binata. Inakala niyang lagi lang ito nagkukulong sa kwarto at walang kainte-interes sa pagbabiyahe. Dapat pala ay nagtaka na siya noong sinabi ng kababata na gusto nitong pumunta sa isang lugar tulad ng Pantelleria. Ni wala siyang kakilala na may alam tungkol sa far-off island na iyon sa Italy. Natigil ang pag-iisip ni Bianca nang lumabas na ang kanyang resulta. Maliban sa information tungkol kay Noah at lista ng mga award na pinalunan nito, lumabas din ang ilan sa mga pictures na kuha nito. Bianca became speechless. Ganoong kaganda ang mga larawan ng kuha ng binata. May isang larawan ng mga bata sa isang bansa sa Africa na masaya naglalaro. Pero nakakapangilabot ang background ng mga ito. Sira-sira ang mga bahay na nakapalibot sa mga bata at may isang bahay na sinusunog sa di kalayuan. She clicked on another picture at napangiti siya sa nakita. Isang matanda na mukhang Latin American ang nakatitig sa kanya mula sa screen. May sigarilyo sa bibig nito at may hawak itong gitar. This time, napahanga siya ng gusto dahil nakapture talaga ni Noah ang age-old wisdom ng mga mata ng matanda. Napakarami na palang nitong nakita sa buhay at bigla siyang nahiya ng sandaling iyon. All her life, ngayon lamang siya nagtangkang lumabas sa maliit na mundong kinalakihan niya. Mas lalo siya na-impress kay Noah. Napakatapang nito dahil nagawa nito makipagsapalaran sa isang competitive at delikadong mundo. So, nadiskubre mo na palang lihim ko? Narinig niya ang sabi ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Napapitlag si Bianca dahil sa gulat. Nang lumingon siya, ay nakita niya si Noah na nakatingin sa kanya. Hindi niya malaman kung galit ito o na-amuse sa kanya. Pinilit niya magmukhang compose sa harap nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na photojournalist ka pala? Hindi ka naman nagtanong. Simpleng sagot ni Noah. Ngumisi ito sa kanya at bigla siya nakaramdam ng matinding relief. Hindi ito galit na nag-search siya tungkol sa trabaho nito. Tumayo si Bianca mula sa pagkakaupo sa dining table at naglakad palapit sa kababata. Ginaya niya ang ngisi nito. You never fail to surprise me, Noah. Natigilan sila dahil sa kanyang sinabi. Pabiro lamang dapat iyon, pero parang napakaseryoso nung dating ng mga salita niya. Unti-unting namuo ang tensyon sa pagitan nilang dalawa at wala sila nagawa para pigilan iyon. Seryoso nakatingin sa kanya si Noah na parang gusto siyang halikan muli. Tumikim si Bianca dahil baka kung ano pa mangyari. Bigla namang nasira ang moment. Bumalik sila sa dati at nagmamadali siyang pumanhik sa kwarto niya. May pagtingin na nga ba si Bianca para kay Noah? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.